Jungle. Come on now, let's open up the book. Kumusta mga bata? And welcome sa ating online Sunday School. Ako nga pala si Teacher Patricia. At ngayon, maririnig natin ng isang kwentong tungkol sa isang haring naging matapat sa kanyang pangako. Kaya, halika, samahan niyo ako. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Haring David at isang lumpong nagngangalang Mephiboset. Isang araw, tinanong ni Haring David ang kanyang sarili. Meron pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob, alang-alang kay Jonathan, sabi ng hari. Si Saul ay ang ama ng kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. Ngunit dahil sa matinding selos at inggit, ay nais ni Saul na ipapatay si David. Hindi ito natuloy sa tulong ni Jonathan. Si David ay nakatakas at nakaligtas at dahil dito, ay nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa. Napapangalagaan ni David ang buong sambahayan ni Jonathan sa panahon na siya ay pumanaw na. Si Saul at si Jonathan ay kapwa namatay sa isang digmaan. Hindi nakalimot si David sa pangako niya kay Jonathan. Kaya pinatawag niya ang alipin ni Saul na si Siba. Ikaw ba si Siba? Tanong David. Ako nga po, mahal na hari. Tugon niya. May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti ayon sa pangako ko sa Diyos. Wika ng hari. Meron po si Mephiboset, anak ni Jonathan. Siya po ay isang lumpo, tugon ni Siba. Nang malaman ito ng hari, ay agad niyang pinatawag si Mephiboset na anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang makita ni Mephiboset ang hari, ay agad niyang binaba ang kanyang sarili bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephiboset? Tanong ng hari. Ako nga po, mahal na hari, sagot naman nito. At sinabi ni David na, huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul, at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Muling binaba ni Mephiboset ang kanyang sarili at sinabing, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. Sa halip na sagutin ni Haring David, ay tinawag niya si Siba at sinabing sa harapan niya ang mga katagang, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ang namang iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephiboset ay sa akin sasalo ng pagkain. Si Siba ay may 15 anak at 20 mga alipin. Masusunod pong lahat ng utos ninyo, kamahalan, sagot ni Siba. At mula noon, kasalo na ni Haring David si Mephiboset sa kanyang hapag na parang tunay niyang anak. Si Mephiboset naman ay may anak na lalaki na ang pangalan ay Mika. Mula noon, ang buong sambahayan ni Siba ay naglingkod kay Mephiboset. Kaya't si Mephiboset na parehong pilay ang mga paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. At dito na natatapos ang ating munting kwento tungkol kay Haring David at isang lumpong nagngangalang Mephiboset. Sa kwento, makikita nating ang puso ni Haring David na tulungan si Mephiboset kahit na may hindi magandang ginawa sa kanya si Saul na lolo ni Mephiboset. At makikita din natin dito na tumupad sa kanyang pangako si Haring David kay Jonathan na pangangalagaan niya ang kanyang buong sambahayan sa panahon na siya ay
pumanaw na. Kaya mga bata, huwag tayong mag-alinlangan na tulungan ng ating kapwa kahit na may mga bagay silang ginawa sa atin na hindi natin gusto. At napakahalaga rin na marunong tayong tumupad sa ating mga pangako. Maraming salamat sa inyong mga nakinig. Paalam, hanggang sa muli!